Kapagpalang araw, nandito po tayo sa tahanan ni dating chairman Guillermo Saldana. Okay? Magsasagawa tayo ng home Bible study. Ano po? Home Bible study. Ang ginagamit po natin, Gideon International. Pag nakakita po kayo ng ganito, lampara, yan po yung mga Gideon na namimigay ng Bible. Ang ating tatalakayin, anong kalagayan natin sa harap ng Diyos? Yan. Ang tao, maraming katwiran. Kahit nahuli mo nang gumawa ng masama, ano sasabihin niya? Hindi ko ginawa yan. Hindi ako yan. Hindi ako yan. Maaaring kamukha ko lang. Yan. Siyempre, wala naman tao na pagsabihan mo masama siya sa harap ng kapwa-tao mo. Walang tao ang basta tumatanggap ng ganyan. Unless, na tatanggapin niya. Pero halos karamihan ng tao, baka mag-away pa kayo. Hindi ba ganyan? Okay, bago tayo papalaw sa ating munting Bible study ay manalangin tayo. Panginoon Diyos, may santa, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng iyong ebanghelyo. Buksan ang puso at isip ng mga tao upang sa ganoon ay aming pong pagkinabangan ang iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Okay. Ano ang kalagayan natin sa harap ng Diyos? Si Pablo muna ang ating pasagutin. Kung ano siya sa harap ng Diyos. At ako ang pinakamasama sa lahat. Grabe, pag-amin ni Pablo. Ako ang pinakamasama. Kumbaga, maraming masamang tao, pero sabi ni Pablo, ako yung pinakamasama. Buti si Pablo may admittance, may paghamin na siya pinakamasama sa lahat ng makasalanan. O ngayon, siya rin ang nagsabi, ang binasa ko nga pala, unang Timoteo, chapter 1, verse 15, yung uling pangungusap. Anong uling na pangungusap? At ako ang pinakamasama sa lahat. Si Pablo din ang nagsabi na lahat ng tao masama sa panahon niya. Pero ako ang pinakamasama sa amin. Dito sa 1:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat nagkasala. Ibig sabihin, lahat makasalanan. Ano pang sabi niya? Sa 3:10, ayon sa nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Kita niyo po. Sa panahon niya ito, lahat daw po tayo nagkasala o makasalanan. Pero, ang sabi ni Pablo, ako yung pinakamasama. Ito po yung panahon ni Pablo, hindi pa siya apostol. Nung apostol na sinamin niya, na lahat kayo nagkasala, pero ako yung pinakamasama. Lahat masama, ako yung pinakamasama. Nang apostol na siya. Bakit siya naging masama? Sa panahon na siya ay Saulo. Saulo muna ang pangalan niya, no? Ang papel ni Pablo ay mamamatay tao. Doon sa 10 utos, meron tayong mababasang huwag kang papatay. Si Pablo nung ginagawa niya, patay dito, patay doon. Di nalabag yung utos ng Diyos. Kaya ang sabi niya, ako yung pinakamasama. Kaya nung siya naging apostol na, ginawang apostol ni Jesus, inutusan upang mag-aral, yan ang kanyang paghamin. Ang mahirap kung wala kang paghamin. Lalong mahirap kung wala kang paghamin. Tingnan natin
pag hindi ka haamin sa iyong kasalanan. O hindi ka tatalikod. Dito sa yung nang mabautismohan si Jesus ni Juan the Beloved sa Jordan River. Dahil ngayon ay malapit na yung mahal na araw, February ngayon, sa susunod baka mahal na araw na. Kaya ngayon napapanood na po sa YouTube. Makikita niyo po ngayon yung Jordan River, pinaganda na po yung Jordan River. Parang tourist spot na rin po siya. Nakikita po sa YouTube. Ang sabi ni Jesus ay sa 4:17 ng Mateo, magmula noon nangaral si Jesus, ang sabi niya, pagsisiyan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Magsisi at talikdan ang inyong mga kasalanan. Kasi nga po, nagkasala tayo. Bago sabihin ni Pablo na lahat tayo makasalanan, ako yung pinakamasama, nang nangangaral si Jesus, eto na, makasalanan talaga tayo. Kaya tayo pinagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Kasi, hindi po tayo paghaharian ng Diyos kapag hindi tayo magsisisi. Naintindihan niyo po ba? Basahin natin muli. Magmula noon, after ng baptism ni Jesus, ni Juan the Beloved, dun sa Jordan River, ay nangaral na siya. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisiyan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Yan palang tao paghaharian ng Diyos kapag siya ay nagsisi at talikuran ng kanyang kasalanan. Kaya hanggat hindi mo tinatalikuran ng iyong kasalanan, hindi ka paghaharian ng Diyos. Kaya yung pinanggalian ko pong bahay kanina, nag-Bible study ako sa kanila, 3 po sila eh. Yung isang lalaki, kapatid nung ipag nung isa, nung nasa kalagitnaan na po ako ng pangangaral, bigla siyang umalis. Kasi nga po, yung paksa ko sa kanila kasalanan. Kaya sabi nung hipag niya, ayun, umakyat na sa taas. Alam nyo, imbis na tanggapin mo yung katotohanan, bakit mo lalayasan ng katotohanan? Hindi dapat tinatalikuran ang salita ng Diyos. Bakit? Biyaya ng Diyos yan. Kung nadadalang ka ng salita ng Diyos, biyaya yan. Bakit ano ba yung salita ng Diyos? Sabi ni Jesus, sa 1:63. Tingnan natin yung salita ni Jesus. Sa 1:63, anong sabi niya? Ito, babasahin ko po. Medyo ayan. Anong sabi rito? Ang Espiritu nga nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, yung buhay mo dinadagdagan. Pinalalakas ang buhay mo ng Panginoon. At kung meron kang karamdaman, at the same time, pinagagaling ka niya. Hindi mo lang namamalayan yan. Pero, yun ang nakalagay. Bakit? Makinig kayo. Yan. So, sige check. Yung niluluto mo, tingnan mo. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, talikuran ang kasalanan. Pag hindi mo tatalikuran yon, hindi kanya paghaharian. Ngayon, ang tanong, sino nag-ahari sa'yo? Kaya nung bayaw, nung pinuntahan ko kanina, bigla siyang umalis. Kasi nga po, siguro nasusundot yung kanyang konsensya.
Ang sabi po rito sa unang 1, chapter 3, ganito po ang nakasulat. Unang 1, chapter 3, verse 8. Basahin po natin, ano? Unang 1, ito po sabi ni Juan sa kanyang epistola. Kakadikit po yung papel. Okay, ito. Sa unang 1, 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Dito siya umalis nang marinig ito. Kasi po, di ba sabi ni Jesus sa Mateo 4:17, magsisi at talikuran ng inyong kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Ngayon, pag hindi ka ihinto sa iyong trabaho na makasalanan, kung anong kasalanan mo, ang sabi ni Juan ay kampong ka ng dyablo. Oh, yung pala yun. Kaya biglang umalis yung lalaki kanina doon sa isang bahay na galing ko. Ayan. Yan. Sabi ni Che yun, ha. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala. Ginawa kong halimbawa yung Magdalena. Si Magdalena po, hindi lang kinanta ni Freddy Aguilar yan, yung Magdalena, yung mababang lipad, ano? Sa madaling salita, hostess. Puta-puta. Yan. Sa karakter ng Magdalena sa Biblia po, nakasama nila Maria, nung araw nabubuhay siya, nahuli siya ng mga Hudyo. Sabi nila kay Jesus, dinala si Magdalena. Ito, Maestro, narito po itong babaeng ito, nahuli namin, nagbebenta ng aliw. Sabi ni Jesus, yung walang kasalanan sa inyo, patayin nyo na si Magdalena, sabi niya. Tapos later on, ang sabi ni Jesus kay Magdalena, nasaan na yung mga nagsumbong sa'yo? Hindi ka ba nila binato? Sagot ni Magdalena, hindi po. Ako rin, hindi kita ahatulan. Uwi ka na at huwag ka nang bumalik uli sa iyong trabaho bilang nagbebenta ng haliw. Yun pong ibig sabihin na yung kasalanan mo, talikuran mo para patawarin ka ng Diyos at pagharihan ka ng Diyos. Kaya hanggat nabubuhay tayo dito, pag hanggat hindi natin pinakikinggan si Jesus, hindi natin susundin si Jesus, walang mangyayari sa atin. Bakit? Ang sabi ni Jesus, hindi ka makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ayaw mo makinig kay Jesus. Tingnan natin ang Biblia. Sa 1:3:36, ang nananalig kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima kay Jesus, ay hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Kapag hindi natin susundin pala si Jesus, ang Diyos ay napupuhot sa atin. Ikaw, kaibigan, nanonood ng video ito. Anong gusto mo? Maging kampong ka ni Satanas? O hindi? Pinakamaganda dyan, isuko ang buhay natin kay Jesus. Amen. Kapag sinuko natin ang buhay natin kay Jesus, siya na kailangan na susundin natin. Hindi na yung gusto mo. Kaya sabi niya, talikuran ang inyong mga kasalanan. Yung kasalanan, yun ang gusto mo. Dimbawa, wala kang, yung palang lalaki doon kanina, mukhang chick boy yun. Parang chick boy, sabi ng hipag niya. Kaya siya na, bigla siya umakyat. Na, chick boy. Kapag chick boy ka,
dapat tuminto ka na. Sabi ni Jesus. Tuminto ka na para pagharihan ka ng Diyos. O, isa lang yun ha. Halimbawa ko lang si Magdalena. Si Magdalena isang hostess. Nagbebenta ng haliw sa panahon niya. Kaya sabi ni Jesus, sige na, Magdalena, umuwi ka na. Huwag ka na muling magkasala. Ibig sabihin, huwag ka nang magbebenta ng haliw. Kasi kasalanan yan. Yung katawan mo, binibenta mo. Pinagagalit mo sa hindi mo asawa. Siyempre, wala kang pera. Kung may tsura ka, kailangan mo ng pera. Hindi pupunta ka sa may pera. Kahit yung may pera, hindi ka ganda na lalaki. Pagtsatsagahan mo. Bakit? Yan. Ano yan? Nagbebenta ng haliw. Ganyan si Magdalena. Kaya sa buhay natin sa ngayon, ganyan din. Kung mahilig ka naman sa Magdalena, ibig sabihin, tama na. Huminto ka na sa mga Magdalena. Kasi, hindi mo siya asawa. Kaya nagbebenta ng haliw. Anong kapalit? Siyempre. Ting 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 ting. Diba? Nung araw po, sa isang eskwela, yung mga estudyante, para lang makapag-aral sa hirap ng buhay. Hindi ko lang alam kung anong eskwela yun ha. Nung araw, may kakwentuhan ako. Yung mga lalaki, depende. Yung presyo pala ng babae, pag nagagis na 50, meron ka tumbas na pera yun. Kung sino yung babae, dumaklog doon. Yung iba naman, pag nagagis ng piso, may presyo yun. Kung sino dumaklog doon. Dahil po sa kahirapan ng buhay, nag-aaral sila. Kanya lang, binibenta nila yung sarili nila para makapagtapos. Hindi nagbebenta ng haliw. Hindi ko lang alam anong eskwela yun eh. Meron ko nakakwentuhan po ng araw na ganun daw sa kanila. Ang senyales, yung nag-aagis sila ng barya. 50, 25, may katapat na pera yun. Ang dami UST. Ayan, sabi. Yes, ito. Ay mga taga-UST yan, binating na kayo ni Chairman. Okay. Kaya ginawa ko pong halimbawa yung kay Magdalena. Kasi sabi ni Jesus kay Magdalena, ako man hindi kita ahatulan. Tingnan natin yung sulat ni Jesus. Dito sa 1:3-17. Anong sabi ni Jesus? Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, hindi ho pangatulan maparusahan ng salibutan ng tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. O kita niyo po. Isinugo pala si Jesus dito sa lupa, sa mundo natin. Amen. Hindi upang atulan tayo. Kaya sabi niya kay Magdalena, hindi rin kita atulan. Umuwi ka na at huwag ka nang magbenta ng haliw. Pero kung nagpatuloy si Magdalena, ang sabi ni Juan, kampong ka ng dyablo. Ibig sabihin, ang dyablo nag-ahari sa iyo. Hindi si Jesus. Kaya pag sinuko mong buhay mo kay Jesus, anong sabi niya? Patatawarin ka niya. Siyempre, meron pong kahakibat na batas. Ang pagsunod dyan. Pag sinuko mo, pati yung lifetime mo, daily life mo, babaguhin mo. Kung ano na po ang gusto ng Panginoong Yesus, yun na ang iyong ipamumuhay. Maliwanag po ba? Wala tayong panluloko rito. Ito, nagbabasa tayo. Dahil magagalit si Chairman kung walang Biblia. Chairman yan. Appointed ng gobyerno. Huwag niyo kong magbibiro. Sige, hanggang dito na lamang kaibigan ng ating munting video. Nawadat na kayo ng mabuting kalagayan o nasa mabuting kalagayan ng ating munting video.
Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo, pagliliwanag sa amin ng kautusan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Like, share na share. Kayong mga na-sharean, mag-share din po kayo sa iba. Huwag niyo naman kalimutan di mag-subscribe. Be my subscriber. Brother Manny Bautista, siya naman po Diyan sa Laya. nasa barangay 97. 97. So, Nate, District 1, Tondo, Manila. Bye-bye!